Hello and welcome. Good evening po sa ating lahat. Welcome to Youth Connect Party. So medyo live tayo ngayon guys, no? So medyo kakaiba yung feeling compare sa Youth Connect group. Pero this is a good opportunity para magkaroon tayo ulit ng syempre synergy na magkasama-sama tayong lahat. So na-miss nyo ba yung mga ibang faces? Sino ba dito yung mga sigaw nga yung mga taga-Balobaran? Ayan. Oh, medyo marami yung mga taga Youth Connect Group Maysan and Bignay. Ayun. Ano pa ba? Yun sa Malinta. Okay. Sa Genti. Okay. So, nakakamiss na nandito ulit tayong lahat. Sama-sama. At talagang, syempre, ang goal natin tonight, hindi lang basta mag-enjoy, kundi syempre meron tayong makuha new learnings sa gabing ito. So yun yung lagi natin maging goal pag meron tayong Youth Connect. Hindi lang tayo pumunta para makita natin yung friends natin, di ba? Makaanuhan natin sila, magkaroon tayo ng bonding. Pero syempre, ultimately, pag uwi natin, meron tayong mga nakuhang lesson. So, ayun, +1 sa nag-yes. Kay Dexter. So sige, tuloy-tuloy ang ating series. Ano ba yung series natin this month? Alam niyo ba? Prime Target. So ano yung mga nakukuha niyong lesson doon sa series natin? Sa kanya-kanya niyong mga youth group. Ano yung mga tumatak sa inyo? Top Gun, okay. Kasi nag-screening kami dito ng Top Gun since Prime Target. Ano pa? Sa ibang naman, kabataan? Ano yung mga tumatak sa inyo? Pag sinabing prime target, di ba matagal na nating topic to? Wala na kayong maalala? To please God. Ano pa? Ano yung mga last nating Wait lang po nagbubukas lang po ako ng notes. Inaanap na namin. Ayan. So, siyempre, sa pinaka-simplest form, our usual or talagang prime target natin is to please God, di ba? Yun yung main goal natin. So, kaya tuloy-tuloy pa rin ang gagawin natin ngayon. So, sige, let's pray muna. Samahan tayo ng Lord. Lord, thank you po for this wonderful night na pinagkaloob niyo sa amin, dalangin namin. Lord, na patnubayan niyo kami, samahan niyo kami sa gabing ito. And we pray, Lord, for your anointing to the messenger na gagamitin niyo sa gabing ito. And Lord, tulungan niyo ang bawat isang kabataan na magkaroon kami ng bukas na puso. Lord, to hear your word at di lang po namin marinig, kundi may apply namin to sa aming buhay. And cover us, Lord, with your precious blood. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. So, simulan ko dito sa isang illustration para mas maintindihan natin. Sino dito yung meron siyang sports, meron siyang nilalarong sports? Taas nga kamay. Ayan. Ano yung mga sports nyo? Marami. Isa lang muna. Ano yung mga sports? Usual sports? Ano yun? Volleyball. Ano pa? Badminton. Ba't wala kayo pag badminton? Sino pa? Ano yung sa'yo, Dexter? Arnis. Oh, sports pa. Paano nag-ano yun? Parang, tara, sparring tayo, gano'n. Ayan. Ano pa yung mga sports nyo? Skating. Okay, pwede rin. Medyo, ano pa? Basketball, wala? Meron, no? Basketball. So, bago mag-sports, ano yung ginagawa nyo muna? Diba? Nag-warm up, nag-stretching tayo. Diba? So, hindi natin siya parang pagpunta natin, game na agad. Diba? Hindi, diba? Karamihan nag-warm up muna, nag-stretching muna. Lalo na kapag may sasalihan tournament. Sino dito yung nakasali na ng tournament? Katulad ng Sports Fest. Diba nag-Sports Fest tayo last May? Sino yung mga sumali? Tsaka sino yung gustong manalo? Ayan. Diba? Gusto natin manalo. Tapos nang gustong-gusto nating manalo, ang goal natin, syempre, matinding tournament to. So, ano yung requirement? Mas matinding practice, warm-up, stretching. Kung usual nating sports, parang, sige, kaya ng katawan yan. Sanay naman kami, weekly naman. Pero kapag mas matindi yung laban, tas pag nakita mo yung matchup mo, medyo mas matindi. Di ba? Uy, teka, dodoblehin ko yung stretching ko, dodoblehin ko yung
yung warm-up para sure talaga na banat yung katawan natin. Tama ba? Ganun ba ginagawa nyo? Yon. Tsaka another example, lahat naman tayo, di ba nakakita na ng goma, ng rubber band? Sino dito yung maraming pera? Gumagamit ng goma. Meron ba nun? Ha? Sa dami ng pera, goma yung gamit. Di ba? Anong purpose ng goma? Di ba usually, pag bago siya, maliit lang siya. Tapos over time, pag ginagamit mo siya, ini-stretch mo siya, dun siya nagiging effective. Tama? Yung mga maraming pera na nakagoma, di ba ganun yung ginagawa natin? Natin talaga, no? Kala mo maraming pera. So, ganun ang, dahil tonight, na pag-uusapan natin, or ang title ng message natin is Stretch Out. So, yan ang pag-uusapan natin. All about stretching. So, hindi tayo physically mag-stretching, pero meron tayong mas matinding kailangang i-stretch in connection sa ating target. So, basahin natin tong Bible verse na to na Hebrews chapter 11 verse 6. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, and go. Ayan. So, pagkabasa pa lang natin, connected na agad siya dun sa prime target natin. Tama? What's our prime target? To please God. Pero sabi dito, impossible daw nating ma-please ang Panginoon kapag wala tayo nito. Ano yun? Yung faith. We cannot please God kung wala tayong faith. So, ang tanong, meron ba tayo nun? Meron ba tayong faith sa ating mga buhay, sa ating sarili? Sino dito yung alam niya meron siya nito? Taas nga kamay, alam niya meron siyang faith. Ayan, yung iba, maybe hindi natin alam. So alamin natin, ano ba yung faith? Paano ba natin makukuha yun? Paano ba natin na masisigurado na mapiplease natin, magagawa natin yung prime target natin na meron tayong faith? So tingnan natin dito sa Hebrews 11 verse 1. Now faith, sige nga po, basta sabay-sabay. Now faith is so faith is confidence in what we hope for. So ibig sabihin ng confidence in what we hope for, hindi ka lang basta nag-i-imagine or nangangarap na ito yung gusto ko. Di ba usually ganun tayo, lalo na pag nasa bandang teenager na tayo, ang dami natin mga pangarap sa buhay. Meron tayong pangarap na phone, meron tayong pangarap na trabaho. Sino dito yung bata sa pangarap niya maging piloto? Di ba? Marami, karamihang mga lalaki, di ba? Pangarap niya maging piloto, maging doktor, maging pulis. Pero ano yung ano natin ngayon? Yung kinalabasan, hindi naman ganon. Diba? So pag sinabing faith, hindi lang siya basta nangangarap ka, na nag-hope ka. Pero meron kang confidence na mangyayari yun. Hindi lang siya wishful thinking, pero meron kang expectation dahil meron kang ine-expect from someone. Okay? Pwede ba yun? Mag-expect ka sa iba na hindi mo naman siya kilala, na hindi mo naman tansyado yung tao? Diba? Na kunyari, pag let's say sa volleyball, naglalaro ka, sino yung nag-volleyball dito? Diba? Meron kayong, ilan ba yun? Sa isang team, 6 yung nakasalang, diba? Tapos lahat kayo, first time yung sumali. Tapos, yung magsuserve, never nyo pa siyang nakita. Talagang yun yung pinakauna. Hindi siya nag-warm up pala. Basta nag-show up lang siya dun sa game. Meron ka bang confidence sa kanya na siya yung pipiliin mo mag-serve kapag crucial at naka-deuce yung score nyo? Tapos, kailangan maganda yung serve. Diba? Wala. Bakit? Kasi, hindi mo siya kilala. Hindi mo pa nakita yung game niya. Tama? So, paano ka mabibuild yung confidence? Pero kapag dun sa isang volleyball game, yung magsuserve, kilala mo, ito yung top player namin, ito yung pinakamagaling. Meron ka bang high hopes sa kanya na possible mapanalo niyo yung game through that serve? Tama ba? O wala kasing marunong, kaya ganon.
No? So, di ba, pag magkakaroon tayo ng confidence to someone, subok na natin siya, kilala natin siya. Tama po ba yon? Sino dito yung nagtiwala na sa tao? Taas nga kamay. Ayan, may magsisigaw na naman ng aray ko. No? Ayan, inunahan ko na kayo bago niya sabihin. So, di ba pag nagtitiwala tayo sa tao, kaya tayo nagtiwala kasi, alam ko hindi ako bibiguin nito. Pero ang masama, kahit mataas yung tiwala mo, yung confidence mo sa kanya, di ba? Ano nangyari? Aray ko pa din, no? Binigo ka. So, pero ang faith, confidence, dahil meron kang ini-expect from someone, ini-expect mo yon mula sa Lord and based on His character. So, hindi mo pwede sabihin na meron akong faith sa isang tao. Kasi ang tao sumasabray. Pero ang Panginoon, pag nagkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya, alam mo na based on His character, meron akong confidence dito. And syempre sabi rin dito sa Hebrews 11 verse 1, assurance of what we don't see. Ano yung mga hindi natin nakikita? Pwede ba yon? Dito ba sa generation natin, pwede ka ba magkaroon ng assurance ng hindi mo nakikita? Di ba hindi? Sino dito yung bumili na sa marketplace o kaya sa carousel? Wala pa nakatry? Meron na, di ba? So, ano yung alam natin, ang dami ng scammer ngayon. So, for assurance, marami tayong ginagawang mga iba-ibang style, mga techniques. Ano yung mga way nyo para ma-assure nyo na hindi kayo may scam? Ano yung gagawin nyo? Background check? Ano pa? Best na pwede nyong gawin para ma-assure kayo, meet up. Tama? Kasi kaliwaan yung gagawin nyo. Pero dito, sinabi sa verse na to, assurance about what we don't see. Parang, teka, paano mangyayari yun? Na meron akong assurance sa hindi ko naman nakikita. Di ba tayo, hindi naman tayo ganon? Na hanggang di mo nakikita, di ba pag may bibili niya tayong product, parang pwede po more pictures. Pa-send pa mo muna ng picture o kaya pa-video po o kaya mag-video call po tayo para real time ko nakikita. Pero syempre tao yun dito, ang pinag-uusapan dito ang Panginoon. So it's trusting God's promise. Nagtitiwala ka sa pangako ng Panginoon kahit hindi mo pa siya nakukuha, kahit hindi mo pa nakikita yung resulta. So yun yung faith. Faith, hindi lang siya pag-believe. Faith is more than just believing. It's an active trust. Ibig sabihin yung pagtitiwala mo nandyan. At syempre, paano ka magtitiwala sa Lord kung hindi mo siya kilala? So kaya napakahalaga na alam mo ang Panginoon. Kilala mo ang Panginoon. Alam mo yung mga pangako niya sa atin. At kung alam mo na yon, syempre, doon ka alam ko, ito yung promise ng Lord. Ito yung sinabi ng Lord. Ganito ang Panginoon, hindi niya ako ipapahamak. So, nandun yung faith mo na ito ang Panginoon ko, ito ang Diyos ko. So, meron akong assurance doon. Naintindihan po ba natin? So, paano tayo magkakaroon pa ng faith? Paano ba siya lumalabas? Bigla na ba lang ba tayo magkakaroon ng faith? Nabibili ba to sa tindahan? Ito ba ay parang na-acquire kung saan? Dito po natin makikita. Basahin natin itong Romans 10 verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. So nakukuha natin yung faith from hearing the word, from reading the word of the Lord. So nagbabasa ba tayo ng Bible? Inaalam ba natin yung mga pangako ng Lord sa atin? Kilala ba natin ang Panginoon natin? O kaya kayo nandito kasi, masaya. Nalaman ko kasi si Raman yung MC, kaya ako pumunta. Diba? Yun ba yung reason? Diba ba tayo nandito? So kaya tayo pumupunta kasi inaalam natin, ano ba yung Lord? Sino ba siya? Ano ba yung meron sa Kanya? Ano ba yung character niya? Ano ba yung mga pangako niya? Kasi the more we know God, mas lalong lumalalim yung ating faith sa Kanya. Amen po ba yon? So ngayon, paano tayo magkakaroon ng pagtitiwala kung di natin kilala ang Diyos?
Paano mo ibibigay yung buong trust mo sa Kanya, yung buong belief mo and faith mo kung hindi mo siya kilala at hindi mo siya subok? So kaya kailangan nating makilala. So katulad ng mga ginagawa natin sa ating mga health, sino dito yung mga nag-gym? Yung nagbubuhat. Ayan. Diba? Magbubuhat, kahit walang instructor, bahala na kung ano yung lumaki dito. Diba? Basta, nakita ko to sa YouTube, sa TikTok, ito yung gagawin ko. Instructor, dagdag bayad lang yan. Diba? Basta may lalaki lang dito, ewan ko na lang kung ano. So, diba, pag pag may mga gusto tayong gawin, lalo na pa magsa-summer, mag-ready ako sa outing namin, sa reunion namin, mag-gym na ako. So, nag-exercise tayo, tama? Yung iba sa atin, umiinom ng yung whey, di ba? Kahit walang mga prescription. Sige, kung ano na lang mainom. So, dun nga sa muscle natin, nagpa-practice tayo, nagpapakapagod tayo. Halos, di ba, kung ano yung lumabas na pawis sa atin para mabuhat mo lang to, makapag-my-day ka sa salamin. Di ba? Mapakita mo yung kakarampot na magang muscle. Di ba? Doon, ginagawa natin yung lahat. Di ba? So how much more yung faith, ganun din po kasi yung faith. Kumbaga kung yung katawan natin, yung mga biceps and triceps natin, pati mga abs natin, wino-workout natin, ganun din ang faith, kailangan din nating i-workout. Kailangan din nating paghirapan at talagang bigyan ng effort. Okay ba yun, Rob? Okay, tsaka sa mga nagbubuhat. So, kailangan natin siyang i-exercise para din siyang muscle na kailangan nating i-exercise. So, we need the right nutrition. So, ganun din. Ano ba yung right nutrition to our faith? Yung pagbabasa ng Bible. Sino dito nagbabasa lagi ng Bible? Yung alam niya, lagi siyang nagbabasa. Ayan. Tinginan na, no? So, kailangan natin yung ganun din sa mga sports. Di ba pag may bago tayong natutunang sports, tapos parang sobrang active natin, ano ginagawa natin? Nagpa-practice tayo, nagtitraining tayo, di ba? Todo effort tayo na makuha. Siyempre, mas lalo dapat sa faith. Kailangan, nagpa-practice din tayo, pinag-e-effortan din natin siya. So, speaking of sports, di ba, kanina pinag-usapan natin kapag may mga sinasalihan tayong competition, matindi yung stretching natin. So pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa pag-i-stretch. So katulad ng isang rubber band, di ba lahat naman tayo, meron tayong rubber band. Lalo sa bahay, di ba, yung mga mama natin, mga nanay natin, nagtatabi ng maraming goma, di ba? Pag galing sa pamalengke na, nung bata tayo, tinetest natin, uubusin natin yon. Di ba? Gagamitin natin lahat. So, alam natin yung konsepto ng rubber band. Kapag ang isang rubber band, pakita nga natin yung isang image. Kapag ang isang goma, hinayaan mo lang siya na steel, meron ba siyang purpose? Meron ba siyang use? Wala. Di ba? Wala siyang kapangyarihan? Wala. Nandyan lang siya. Pero, so ganun din yung faith natin. Kapag yung faith natin, parang rubber band na hindi mo siya ginagamit, hinayaan mo lang siyang umupo, hinayaan mo lang siya na hindi siya na-challenge, ganun lang siya, wala siyang kwenta. Pero katulad din ng rubber band, kapag in-stretch mo siya, binanat mo siya, di ba, pag ang rubber band binanat mo, dun gumagana yung purpose niya. Di ba? Ano mga pwede mong gawin sa kanya? Pwede mong gamitin sa pera, sa mga bagay, pwede mong ipampitik, na-try nyo na? Di ba? Siyempre, tinry nyo na sa school yun. Di ba? Ipampitik nyo sa classmate nyo. Meron siyang malakas na force. Meron siyang malakas na power. Di ba? Naranasan natin mapitik ng goma. Malakas talaga siya. Di ba? Sino na yun nakaranas? Ang tawag doon yung parang tirador. Meron siya ng bata. Di ba? Pag hinayaan mo lang yun, kakapit ba yung bato kapag hindi mo siya i-stretch? Paano gagana yun? Hahatakin mo, i-stretch mo. And the more na mas na-stretch siya, the more na mas powerful yung kaya niyang ilabas na output. So, ganun din sa ating faith. Ang faith natin, dormant lang yan kapag hindi mo yan babanatin. Kailangan natin tong i-stretch out. Kailangan natin tong, kumbaga, banatin ng banatin para magamit talaga natin to its true potential and purpose.
So alam nyo ba, merong goal ang Lord para sa ating lahat. And that is to stretch our faith. God wants to stretch our faith. Gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin, hindi lang tayo basta nandito sa Youth Connect, umaaten, di ba? Nakikisaya, nag-e-enjoy, nakikitawa. Ang gusto ng Lord for us, ma-stretch out yung faith na meron sa atin. So isang example nito, dito sa Matthew chapter 12 verse 13, merong isang tao na parang meron siyang problema sa kamay. Yung parang siguro mas malala pa sa na-stroke, parang yung kamay niya. Try nyo nga i-diretso yung kamay nyo, di ba? Diretso yung kamay. Yung nandito na tao, parang hindi niya ma-stretch, parang nakabato, naka-fix. So sabi dito ng Panginoon, then He said to the man, stretch out your hand. So, anong nangyari? So, he stretched it out and it was completely restored just as sound as the other. So, isa tong, kumbaga, talagang literal example na gusto ng Panginoon for every one of us na magkaroon tayo ng stretching of faith. So, siguro ngayon parang nagtatanong tayo, ano ba yung ibig sabihin ng stretching of faith? Paano ba natin makukuha yan? So kaya yun ang pag-uusapan natin. Paano ba ma-stretch out yung faith? Paano ba natin to napapalawak? Paano natin to magagamit? So katulad nung nangyari dito sa tao, kung sa tingin nyo hindi siya nakinig kay Jesus, sa tingin nyo gagaling siya? Nung sinabi ni Jesus, stretch out, diretso mo yung kamay mo. Sa tingin nyo, pag hindi niya sinunod, gagaling siya o hindi? Diba? Feeling ko hindi siya gagaling. Pero kaya siya gumaling dahil sumunod siya. In-stretch niya talaga, binanat niya. So kaya number 1, for us na ma-stretch out yung ating faith, step 1 is to listen to God's call. Pag ang Panginoon na nagsabi sa atin, sinabi ng Lord sa atin na meron siyang kumbaga, may tawag sa atin ng Lord. Meron pangungusap ang Panginoon sa atin. Napakahalaga na tayo ay makikinig sa Kanya. So kaya nga itong tao na to na nakita natin dito sa Matthew, nakinig siya. Kahit it seems impossible, maybe siguro, simula ng pagkabata niya, ganun na yung kamay niya, may problema na yung kamay niya. So parang imposibleng gumaling yun. Kumbaga, hinayaan niya na, sige, ito na yung buhay ko. Pero yung imposible na yun nangyari dahil siya ay nag-listen, siya ay nakinig. Yun yung act of faith niya. Then syempre, number 2, we need to trust God's promise. Kailangan natin pagkatiwalaan ng mga pangako ng Lord. Kasi yung mga tao, di ba, pag nangako, subok na natin na napapako, na hindi nagkakatotoo. Sino dito yung napangakuan na hindi nangyari? Feeling ko, halos lahat tayo, naranasan na natin yon, diba? So parang ang hirap na magtiwala, ang hirap ng, lalo na sa mga magjowa na pinangakuan, no? Pero, ang Lord, pag siya'y nangako, kahit matagal, kahit hindi, kumbaga hindi man instant, pero sure na sure, mangyayari yun. Amen po ba? So kaya nga, kailangan nating alamin yung promises ng Lord. Bago natin pagkatiwala, pwede ba kayo magtiwala na hindi nyo alam? Diba? Hindi pwede. Kaya kailangan, alam natin. Then number 3, act on it. So nung ginawa to nung itong lalaki na parang na-stroke, may problema sa kamay, hindi lang siya basta nakinig. Hindi lang siya basta nagtiwala. Hindi lang doon natapos yun. Meron siyang ginawang action. So kaya nga kailangan din nating umaksyon. Pwede mo ba sabihin nagtitiwala ka sa Lord, nasa isip at puso mo lang, tatayo ka lang. Nagtitiwala ako sa Lord. May faith ako sa Lord. Kailan lumalabas yung faith? Kapag kailangan mo ng umaksyon, di ba? Kapag kailangan ng lumabas. Kapag kailangan ng magkaroon ng movement. So kaya nga itong tao, the man acted and his hand was restored. So kaya ngayon, ang tanong ko sa inyo, naranasan nyo na ba
na merong mga instances or situations sa ating buhay na parang yun yung act ng Lord for us na magkaroon tayo ng stretch of faith. So for example, yung mga pagsubok. Sino dito yung dumadanas ng mga pagsubok? Mga trials. Wala? O meron? Ang sarap naman ng buhay natin, no? Wala tayong mga trials. Siyempre, halos lahat sa atin meron. So let us consider it na parang yun yung mga kumbaga, situation na pwede nating ma-stretch out yung faith natin. So isang magandang inspiration is yung Hebrews 11. Kung nabasa nyo na yung Hebrews 11, parang kinoconsider siya na Hall of Faith. Nakapunta na ba kayo sa museum? Sino nakapasok na sa mga museum? Di ba may mga parts yung museum na parang puro mga tao? O ito yung mga tao na mga successful. Ito yung mga tao na magaganda yung mga achievement nila. Sa Bible, meron din parang ganon, na parang museum ng mga tao, na hindi lang sila basta tao, kundi ito yung mga taong meron silang extraordinary faith. So yun, basahin nyo yun, Hebrews 11, makikita nyo yung Hall of Faith. So para siyang museum or expo ng mga godly person na merong great faith. So makikita natin doon yung mga buhay nila. For example, si Abraham, si Isaac, si Moses. Yun yung mga, pakita nga natin yung last image. Ayan, di ba? Yung Hall of Faith. So yan yung mga great man of the Lord na talagang ang makikita mo sa kanila, kumbaga, pag merong one word na pwedeng, kunyari, ito si Darwin or si Brame. Meron niyang great faith. So, gusto ko lang din mag-share sa atin ng another inspiration ng stretching of faith. So, na nagpe-pray kami nung asawa ko na, Lord, ang tagal na nung business namin. This year, parang 10 or 11 years na siyang running or naka-register sa government. So, sabi namin, Lord, what's next? Ano po yung next step dito sa negosyo namin? Wala po ba kaming, kumbaga, expansion na magaganap? So, nag-pray kami ng asawa ko. Talagang ilang araw, ilang gabi namin pinag-pray, Lord, bigyan niyo kami ng wisdom. Paano namin to gagawin? Hanggang sa nag-come up kami, binigyan kami ng Lord ng wisdom, nagsulat kami ng mga plano. Okay, this year, 2025, ito yung mga gagawin natin. Ito yung mga expansion na gagawin natin for our business. Na mag-hire na kami ng full-time na employee, bibili kami ng mga equipment, mag-expand kami ng mga bagong clients. Then, nung papalapit na yung 2025, January 2025, sabi namin, Lord, ba't ganun? Ang ganda sa papel, ang ganda sa drawing, pero parang imposible siyang mangyari. Wala kami sapat na fund, natatakot kami, hindi namin alam paano namin to gagawin. Pero naramdaman namin ng asawa ko na kasama namin yung Lord. Na parang isa yung parang pagsubok sa amin na kailangan naming i-stretch yung faith namin. Na kailangan naming i-stretch out, na banatin yung aming faith. So kaya nung pumasok yung January, kinausap ko na yung tao namin, yung i-hire namin. Nagkaroon na kami ng hiring. Sabi ko, sige, kahit wala akong idea paano yung hiring process, paano magkaroon ng HR, ano yung hierarchy sa company. Mag-i-interview na kami may ganun pa, no? May interview pa, kala mo malaking company. So, ginawa na namin yon. Talaga, naghanap na ako ng inquiries dun sa mga bagong equipment namin bibilin. Sabi ko, Lord, wala kaming pera. Wala kaming ganito. Pero alam ko kasama kita, Panginoon, dito. Kaya, yun, tinuloy namin ang lahat. Kahit mahirap, ginapang namin. Nakita ko na talagang, Lord, tinetest mo kami. Binabanat mo yung faith namin. Kaya nagpapasalamat ako, di ba? Anong buwan na ngayon? August na. So, ibig sabihin, 8 months na since nilaunch namin yung bagong mukha ng company namin. And I can say na hindi man siya
katulad nung ine-expect namin na magbo-boom siya ng sobrang laki, pero I can say na successful yung expansion. Kasi ang pinakamahalaga doon, na-stretch out yung faith namin mag-asawa. Na kumbaga, nagkaroon kami ng leap of faith para gawin namin yun. And another testimony na gusto kong i-share sa atin, doon sa nature of work ko, may mga freelance work din akong ginagawa. Meron ako isang friend, sabi niya, ano bro, gusto ko itang isama sa Japan. Meron tayong project doon. So sabi ko, sige, sama ako dyan, ganyan. Tapos hanggang sa nagbigay na siya ng schedule. So parang I think 2 weeks yung schedule ng Japan. So syempre kahit sa atin makarinig nun, di ba? Game ako doon, di ba? Kahit ano mangyari, sasama ako dyan kasi sagot nyo lahat. Pero nung binigay yung schedule, tumama siya sa 2 Sunday. Tinamaan yung 2 Sunday. Pero sabi ko sa Lord, nag-promise na ako parang last year na pag Sunday, hindi ako kukuha ng work sa labas. Pag Sunday, dito ako sa church. So alam mo yun, parang pinagpawisan ako ng malamig na ano ba? Japan to eh. Di ba? Parang Japan to eh. Osaka to eh. Di ba? Hindi ka dito makakapunta basta-basta. Sa show money pa lang, visa pa lang, mahirap na. Di ba? Pero ito, easy Japan to. Oo lang ako. Di ba? Bibigay ko ng pangalan ko, yung passport ko, game na kami. Pero may bumabagabag sa puso ko na parang hindi, parang kailangan pag-isipan ko muna. So sabi ko dun sa friend ko, teka bro, hold muna kasi nakita ko yung schedule, parang may problema ako sa schedule. So pinag-pray namin ng asawa ko na, paano ba? Japan kasi di ba? Parang ganun. Hindi ka makakahindi dito. Pero nakita ko na naman na tinetest ng Lord yung faith ko personally na magtitiwala ba ako sa Panginoon na may stretch out ba yung faith ko? Diba? Na siya pa rin ba yung pipiliin ko? Yung promise pa rin ba ng Lord yung pipiliin ko? So it turns out na hindi ako nakasama dun sa trip dahil mas pinili ko. Pero nung time na yon na tinurn down ko yung project na yon, talagang yung calendar ko nung buwan na yon, wala akong project talagang kapalit. So sabi ko, wala akong income na kapalit dito. As in, zero talaga. Pero, nung pinili ko ang Lord, nakita ng Lord na siya yung pinili ko. Alam niyo, nung time na yon, biglang dumagsa yung project. Tapos yung possible na magiging income ko sa Japan, mas nahigitan pa na nakuha kong project dito sa Pilipinas na hindi ko na kailangan umalis. Diba? So kaya, sabi ko, Lord, grabe yung stretching mo. Talaga palang pag sinusubukan ng Panginoon, pagkala mo na stretch ka na, hindi pa doon matatapos. Darating yung time, mas lalawakan pa niya. Kumbaga, pupush ka talaga ng Lord sa limit kung nasan yung limit mo. And syempre, hindi mo kailangan mag-alala kasi kasama mo naman ang Panginoon. So ako, tsaka yung family ko talagang subok na namin ng Lord. Na sa lahat ng mga panahon na ini-stretch yung faith namin, talagang hindi kami binibigo ng Lord. Kapag pinipili mo ang Panginoon, hindi ka niya bibiguin. So sana maging inspiration sa atin na kapag meron tayong mga ganong situation, huwag tayong mag-alinlangan. Diba? Pwede ko namang isipin na, Lord, patawarin mo na lang ako. Diba? Para makapunta lang ako sa Japan, magsasorry na lang ako sa Lord kasi mapagpatawad naman yung Lord, di ba? Parang gano'n, pwede ka naman sabihin yun. Di ba? So parang sinabi mo sa Lord na, Japan lang pala, Japan lang pala yung kapalit ko. Di ba? So kaya, sana, pag may mga stretching of faith tayo, makita natin na dumadaan tayo doon. So kaya when faced with challenges and situations beyond our control, we should see them as an opportunity to stretch our faith. Kapag meron tayong mga pagsubok, gamitin natin opportunity yun ng stretch of faith. God calls us to trust completely in Him. Bigay natin yung buong trust natin, yung confidence natin na gagabayan tayo ng Panginoon through every trial. So ano ba yung kapangyarihan ng stretch faith? Kapag yung faith mo na-stretch na, gusto niyo bang malaman na mayroong power, yung katulad ng goma na binabanat
Ganon din yung stretch faith. Sabi dito sa Matthew 17, verse 20, He replied, "Because you have so little faith, truly I tell you, if you have small faith, or a faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." So a stretched faith can move mountains. So sa panahon natin, hindi man siya literal na papaandarin mo yung bundok. Dahil siyempre, pag ginawa mo yun, maapektuhan ang buong mundo. Diba? Magkaka-earthquake. Pero pag sinabing mountain, yun yung mga imposibleng mga bagay na pwede palang maging posible. Sino dito yung nakaranas na, di ba, naririnig nyo naman yung preaching natin ngayon. Feeling niya, naranasan niya na to, na dumaan siya sa situation na ini-stretch ng Lord yung faith niya. Meron ba sa atin? Yung feeling niya, dumadaan siya sa pagsubok. Pwede kayo magtaas ng kamay kung sa tingin nyo kayo yun. Wala? Okay, ayan. Merong ilan sa atin. Diba? So, imagine, ganong kalakas ang power ng faith. Imagine mo, alam niyo yung mustard seed? Nakakita na kayo ng mustard seed? Sobrang liit lang nun. Magkaroon ka lang daw ng piraso, gatuldok na faith. Pero wala nang magiging imposible. Diba? Tapos tayo, kumakanta tayo. Ano yung favorite song niyo sa Planet Shakers? Diba? Nothing is impossible. Pag yun yung kanta, talon-talon tayo, sayo-sayo tayo. Pero pag nandun ka na sa pagsubok, hindi mo siya makanta. Hindi mo siya ma-apply. Teka, di ba may kantang nothing is impossible, pero pag may pagsubok ka, sumusuko ka na. Hindi mo na pinaglalaban ng Lord kasi tingin mo, hindi mo maaalpasan. So, kailangan nating magkaroon ng stretch of faith para the more na dumadaan tayo sa mga pagsubok, laging ang mentality natin, laging ang puso natin, hindi. Tutulungan ako ng Lord na kahit imposible yung situation ko, magiging posible to. Diba? Through the work of God and through my faith sa Panginoon. Amen po ba yun? So the result of a stretched faith, ano ba yung mga resulta? Sabi sa James chapter 1 verse 6, "But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind." So ang resulta, kapag meron ka ng stretched faith, hindi ka na basta-basta nagagalaw. Hindi ka na basta-basta mamumove. Naranasan nyo na ba sa sarili nyo na meron kayong parang decision? Let's say, kunyari, bibili ka ng isang phone. Diba? Na sure ka na itong, ano bang brand? Let's say, sa iPhone na lang. Sure ka na ang gusto mo, iPhone 16 Pro Max yung bibilin mo. Diba? Yun talaga, pinag-pray mo. Naniwala ka at alam mo, bibigay sa'yo ng Lord yun. Yung 16 Pro Max na yun. Pero may nagsabi sa'yo, bro, ito na lang, iPhone, ano gusto niyo? iPhone 3GS. Ito, diba? Ito, iPhone 3GS. Pautang ko na lang sa'yo ito. Diba? Kahit kailan mo bayaran. Diba? Tapos, ikaw mapapaisip ka, teka bro, pag-isipan ko. Yung ganun bang, pag sinabing pag-isipan ko, ibig sabihin nun, firm ka ba sa decision mo o hindi ka firm? Hindi ka firm. Ibig sabihin, nagsasway ka kasi wala kang full confidence, wala kang 100% assurance dun sa gusto mo. Tama? Na parang 50-50 ka. Teka, ito na lang kaya. Diba? Pero pag meron kang stretch faith, kahit anong gawin sa'yo, kahit anong mga pagsubok yung daanan mo, hindi ka magsisway. Firm ka sa Panginoon. Yun ang merong stretch faith. Kapag kayo ba sa tingin nyo, may sumubok sa inyo, may kumausap sa atin sa labas na kinokontra yung meron natin ditong faith. Sa tingin nyo, mag-i-stand firm kayo? Ipaglalaban nyo at may 100% confidence kayo? O parang, ano yan sir? Gusto ko rin pakinggan yan. Ano schedule nyo sa simbahan nyo? Parang okay din dyan. Ganon ba tayo? Pag meron kang stretch faith, hindi ka parang katulad nito sa James na gagalaw-galaw, kundi meron kang solid na foundation. Amen po ba yun?
So having a stretched faith proves our dependence on God and it pleases Him. So, di ba, our prime target is to please God. So, how can we please God? We need faith. And ngayon, dadagdagan natin, hindi lang basta faith. We need a stretched faith. Ibig sabihin, an exercise faith. So, yung iba sa atin, mga kabataan, sino dito yung hindi pa nag-work? Nag-aaral pa lang. Diba? Hindi ko naman minamaliit yung pag-aaral. Pero, pag dumating kayo sa pagiging adult, medyo mas may challenge na yung buhay. Sino dito yung medyo adult, yung mga adult na nag-work na? Totoo ba yung sinasabi ko? Mas may challenge ang buhay. Lalo na kapag panganay ka, ikaw yung, ano tawag doon? Yung ikaw yung bumubuhay sa pamilya mo, breadwinner. Diba? Mas may challenge na. So, kaya kumbaga, mas kailangan ng stretch faith. Kasi dati nag-aaral ka lang, pinapaaral ka. Pero ngayong ikaw na yung breadwinner, ikaw ang bubuhay. Tama? Ikaw ang magpapakain. Di ba pag wala kang may uwi, sabihin ng mga pamilya mo, ano tayo dito? Nga tayo. Di ba? Wala tayo. So kaya, ganun din sa ating faith. Di ba? Nagsisimula yan sa hindi napapractice. Nagsisimula yan sa, nandyan lang, dormant lang siya. Pero, asamin natin, though mahirap, asamin natin na tulungan tayo ng Lord na ma-stretch yung faith natin. Para pagdadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga trials, di ba? Hindi na tayo basta-bastang, ikaw na yun, hindi ka basta-basta na parang katulad ng bata na natatakot ka, hindi mo alam gagawin mo, kundi ikaw na yung meron kang firm standing na hindi, pangako ng Lord, hindi niya ako papabayaan. Pangako ng Lord, hindi niya ako gugutumin. Diba sabi sa Bible, ang mga ibon nga hindi nagugutom. Diba? Hindi naman tayo ibon. Mukha bang ibon yung katabi mo? Diba? Mukhang manok siguro pwede. Pero hindi tayo ibon. Tao tayo. Sabi ng Lord, hindi ka magugutom. Diba? Sabi ng Lord, wag mong alalahanin ang bukas. Diba? Pero tayo, Lord, ano na? Diba? Payday ko, 15 pa. Diba? At 13 pa lang, ubus na. Diba? Saan ako tatakbo? Diba? Yung Bombay, nautangan ko na. Yung home credit, na max out ko na. Saan pa ako pupunta? Diba? Sa ano namin, sa SS ko, ubus na rin. Paano na? Diba? Wala ka kasing faith. Hindi mo ginagamit yung faith mo. Hindi mo ini-stretch. Magtiwala ka sa Lord. Hindi ka niya papabayaan. Diba? Huwag kang muna lumapit sa Bombay. Huwag kang muna lumapit sa mga loan app sa cellphone mo. Huwag kang muna lumapit sa credit card mo. Diba? Saan ka unang lalapit? Sa Lord ka muna. Diba? Lalo yung mga young adult, ang na-stretch sa ating credit limit. Diba? Lumalaki yung mga credit limit natin kasi swipe tayo ng swipe. Diba? Yun ang na-stretch. Wow, 50K, 100,000, 150 na, 200,000 na yung limit ko kasi na-stretch na yung credit card. Pero yung faith mo, hindi na i-stretch. Diba? Sabi ng Lord, grabe ka naman. Diba? Pinagpalit mo ako sa credit card. Diba? So, kumbaga, hindi na gumagana yung faith mo kasi alam mo, may mga backup plan ka. Diba? Ganun tayo mga kabataan. Parang, pag hindi dumating yung sahod ngayon, ito yung plan B ko. Diba? Ito yung, kumbaga, pag hindi lumabas ngayong Friday itong sahod, dito ako sa plan B. Pag itong plan B, hindi ako pinahiram nito, dito ako kay plan C. Medyo mataas yung interest nito, pero pwede na, parang ganon. Diba? Pero sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, wait ka lang. Diba? Parang dun sa propeta, imagine nyo, uwak, nagpadala ng pagkain. Diba? Doon wala naman na masyadong uwak ngayon kasi kumbaga hinahunt ng tao. Pero pwedeng gumamit ang Lord ng mas maganda pa sa uwak para i-bless tayo. Amen ba yun? Ano lang ang kailangan natin? Kailangan lang natin ma-stretch yung faith natin. Diba? Hindi yung konting problema lang, tutumba ka na papunta sa utangan, tutumba ka na papunta sa lalapitan mong pwedeng kung sino. Hindi, firm ka lang. I will wait. Mag-aantay ako sa Lord. Diba? Sabi mo, Lord, promise mo sa akin, wag ako mag-alala bukas. Hindi ako mag-alala bukas. Diba? Sino dito yung may parang nakaranas na nag-overthink siya?
Kasi parang kinabukasan may darating na problema. Naranasan niyo na yon? Taas niya kamay nakaranas na parang hindi siya makatulog kasi namamblema siya sa bukas. Diba? Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala. Diba? Tulog ka nandyan. Diba? Sarapan mo yung tulog mo. Akong bahala sa'yo. Totoo yun. Diba? Pag binigay mo yung tiwala mo sa Lord, pagising mo, Lord, thank you, may solusyon na agad. Diba? Bakit? Ba't kayo natatawa? Kasi hindi nyo pa nasubukan. Bakit? Kasi nung gabi pa lang, gumawa na kayo ng paraan. Diba? Hindi nyo hinayaan si Lord. Kayo na. Lord, ang tagal mo eh. Ako nagagawa. Ang tagal eh. Diba? So, ano nangyari? Mas lalong lumaki yung problema. So, lalo sa panahon natin, ito yung gusto kong pag-focusan natin. Sa panahon natin ngayon, na nandito na tayo sa panahon na laging to see is to believe. Tama? Na kumbaga, bago ka maniwala, kailangan makita ko, kailangan proven. Tama ba yon? So ano yung mga isang example? Pag bibili tayo, di ba? Pag may mga product tayong itatry, kailangan makita muna natin, matest out natin. Di ba? Ano yung ginagamit natin? Yung mata natin, majority. Tsaka yung feelings natin. Di ba? Pag magde-decide tayo, ano yung ginagamit natin pag may mga decision making tayo? Di ba yung mata? Di ba? Ano yung nakikita kong maganda? Ano yung nakikita kong sa tingin ko okay? Diba? Sa pananamit natin, diba? Sa mga ginagawa natin, sa pamimili natin ng trabaho. Paano tayo mamili ng trabaho? Gamit din yung mata, diba? Malaki ba yung sahod? Okay ba yung kontrata? Mataas ba yung building? Mabilis ba yung elevator dito? Diba? BGC ba to? Makati ba to? Diba? Pero, as godly people, tingnan mo yung katabi mo. So, considered godly people yan, or person, kasi nandito yan. We are called to live by faith and not by sight. So, ibig sabihin, ibahin mo yung sarili mo. Kung yung buong mundo na ang ginagawa nilang pamumuhay, lahat base sa nakikita nila, hindi tayo ganun. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, sabay-sabay nating basahin ng malakas. Go. O, sabihin mo harapin mo yung katabi mo. Tapos sabihin mo ulit sa kanya, 1, 2, 3, go! Yan. Itanim natin yan sa ating sarili. Na ang pamumuhay natin, hindi gamit ang mata. Ginagamit natin ang faith natin. What is living by faith? Siyempre, no compromise. Okay? Pag sinabing no compromise, hindi mo i-compromise yung relasyon mo sa Panginoon. A life of faith makes no compromises with the world. And syempre, kapag you're living by faith, lagi dapat mong itatak sa sarili mo, God is irreplaceable sa buhay mo. Okay? Pag sinabing God is irreplaceable, parang ganito lang yan. Di ba ngayon, puspos tayo, nasa church tayo. Pero kinabukasan, dumaan ka sa problema. Meron kang pagsubok na dinaanan na gusto mong pagtagumpayan agad. Gusto mo agad masolusyonan. Anong ginagawa natin? Pinapalitan natin si Lord sa buhay natin. Ano yung pinapapalit natin? Yung sarili nating mga plano. Yung sarili nating sa tingin natin, ito yung solusyon. Pero pag sinabing living by faith and not by sight, kahit sa tingin mo na parang nakita ko negative talaga eh. Parang hindi talaga ako magtatagumpay. Pero dahil irreplaceable si Lord, hindi mo ipagpapalit si Lord sa iba mong solusyon, kundi hinahayaan mo na si Lord ang magiging solusyon sa buhay mo. Amen ba yon? Then syempre, number 2, non-negotiable will. So ganun din. Diba? Na hindi natin in-negotiate ang Lord. Katulad nga ng testimony ko sa inyo kanina na tungkol dun sa Japan. Lord, Japan to eh. Baka naman, di ba? Baka naman yung promise ko sa iyo, Lord, pang Pilipinas lang. Hindi ko na-include sa kontrata yung international. Di ba? Baka pwedeng palampasin mo. Hindi, nag-promise ako sa Lord. Kailangan ko i-honor yun eh. So, ibig sabihin, non-negotiable dapat. Diba? Ang Lord nga, hindi, kumbaga, non-negotiable tayo eh, diba? Pwede ba niya sabihin, kanyari, si Gian, pwede bang wag ka muna huminga for one day? Diba? Wag ka muna makakuha ng oxygen. Hindi naman ganun ng Lord. Diba? Pero sa atin,
Ang Lord, negotiable. Lord, baka naman palampasin muna natin to kasi pangarap ko talaga to eh. 'Di ba? Kahit sa relationship natin, kahit alam mo naman yung godly standard sa relasyon, Lord, kasi ang ganda talaga niya eh. Lord, kasi siya talaga yung gusto ko eh. Baka pwedeng pag-usapan natin to, Lord. 'Di ba? Baka pwede nating i-deal to. 'Di ba? Non-negotiable, ibig sabihin, absolute ang Panginoon sa atin. Amen ba yun? The number 3, syempre, highest priority natin. We make God our highest priority and ultimate priority in everything we do. Sadly, hindi ganon yung ginagawa natin. 'Di ba? Ano ba yung highest priority sa buhay nyo? Kailangan natin magkaroon ng heart check. So kaya sana tayong mga taga-Youth Connect, tayong mga kabataan dito, lalabas tayo dito na ang goal natin is not just to have faith, 'di ba? Not just na kinakanta natin yung nothing is impossible, na hindi naman natin nararanasan. Pero lalabas tayo dito sa church, mamuhay tayo araw-araw na yung buhay natin na i-stretch out yung faith natin. Kasi ako mismo magsasabi sa inyo, hindi ko ma-explain in words, pero ang Lord subok na namin. Hindi kami kailanman binigo ng Panginoon. Ako, asawa ko, buong family ko, even sila bishop, sila pastora, sobrang dami namin pinagdaanan. And talagang ang Lord, hindi kami binigo. So sana ganun din sa atin. Maranasan natin na pag meron tayong stretch out faith, hindi tayo bibiguin ng Lord. Pagkatiwalaan lang natin siya. Sabihin mo sa katabi mo, pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon. So, as we end this, our goal is to please God. And we do that through living by faith. And syempre, faith is a confident trust that we stretch through God's Word. And through our trials, sa mga pinagdadaanan natin pagsubok. And syempre, stretching our faith means acting on His promises even when it feels impossible. Kaya pag dumaan tayo sa mga situations natin, sa ating mga buhay, okay, parang kahit sa tingin natin, imposible to, hindi ko to kakayanin, kailangan ko na gumawa ng paraan. Hindi. Pagkatiwalaan mo lang ang Lord. Amen po ba? Have a great faith, a stretch out faith so that you can follow God and wait on His promises no matter what. Kaya ito lang yung gusto kong iwan sa atin. Marami tayong mga plans na magaganda. Tama? Pero lagi nating tandaan na sa ganda ng mga plano natin, merong mas magandang plano. Amen po ba? At yun ang plano ng Lord. Makukuha lang natin yung paano? Through our stretch faith. Kapag meron tayong stretch out faith, talagang gamit na natin yung faith natin. So, as we end this, ito yung iwan ko sa atin. Meron bang area sa buhay nyo na sa tingin nyo ginagamit ng Lord to stretch out your faith? Meron ba? Na, kahit anong aspect, sa school, sa work, sa relationship, diba? This week, ano ba yung mga feeling nyo, mga pagsubok na dinadanas nyo na sa tingin nyo ay ginagamit ng Lord to stretch your faith? So, pwede nyo bang isulat sa phone nyo or sa notes nyo? Tapos, pwede natin pagkaroon ng discussion ngayon. Ano yung sa tingin nyo yung ginagamit ng Lord to stretch your faith? Mga pagsubok, mga trials, family situation, ganyan. So pag-uusapan natin, kumbaga magkakaroon tayo ng sharing session. Okay? So sa ating, sa online, pwede nyo rin po yun gawin and we can pray. So sige, as we close this, pray muna tayo. Bago natin ituloy yung ating activity, let us pray. Lord, thank you po sa gabing ito na once again, you have reminded us, Panginoon, na to please you, we need faith, Lord. And hindi lang po simpleng faith, but we need a stretch out faith na talagang, Panginoon, makukuha lang namin sa aming pagtitiwala sa inyo, Lord. Kaya, Lord, here we are. Una-una, Lord, humingi po kami ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang namin, sa mga times na pinagpalit namin kayo, sa mga times, Lord, na meron kaming lack of faith. Kaya, Lord, help us
na sa mga situations, sa mga tough times na aming pagdadaanan, kayo ang aming pagkatiwalaan, kayo ang aming lapitan, Panginoon, at kayo po ang maging priority namin, Lord, maging non-negotiable kayo sa aming buhay. And Lord, tulungan niyo kami mapagtagumpayan namin. And we know, Lord, that your promises are true. Hindi man namin to agad makuha or makamtan, but Lord, kayo ang Diyos na tumutupad ng inyong mga pangako. Kaya Lord, ang aming buong pagtitiwala ay sa inyo lang namin binibigay. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.